proceedings subsequent to June 3. Kasi kung null and void yung June 3, lahat ng nangyari ay null and void. Kaya nga, dapat sana madesisyon na ito bago pa magtuloy-tuloy. Can you imagine, sabi nga niya, ilan tayo dito? 30 weeks. Oo. 30 weeks tayong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil Tagal nun, may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway, maiba po tayo, ang amin pong hinihilingan ng get well soon. Yan! Yes! Senator Dante Marcoleta. Sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress yung tao. Kayo ba naman hindi mai-stress sa tao ginagawa rin, sa tao inyo? lang. Tao lang yun. Kung ano-ano ginagawa nyo, may plunder pa kayong nalalaman. O bago aarestuhin nyo ron sa ang bilis ng pag-deny. Tapos sa huli, hindi pala sigurado. O yun nga! Yun ang masakit diba? Oo. Stress talaga yan. Oo. Ang mismong ombudsman, di ba? Ano Opo. sabi ng ombudsman? Opo. Ano sabi ng ombudsman? Di ba? sabi Question ko of na, law daw. Hindi pa sigurado kung totoo yung kaso o hindi. Kaya yung nga mga ganong words, nakakatakot yun. Kasi, Oo. Nag-statement pa naman ng ombudsman, ang sigurado na daw, tumanggap si Marcoleta. Pero hindi pa niya sigurado. Oy, happy 3,000 kailan viewers! Thank you! Hindi pa daw siya sigurado sa existence ng plunder. Ang alam daw lang nila, tumanggap ng 70 million as campaign donation. Pero question of law pa daw yun kung plunder. Question of law pala, bakit pinailan mo? Agad-agad. Ano namang style yan? Nagiging obvious tuloy. Ginoong Boying Remulla na ginawa nyo lamang ito dahil kayo ay puppet ng Malacanang at gusto nyong mabawasan ang mga senator judges na sa tingin nyo ay kumakampi kay Vice President Sara Duterte. At hindi ko po masisisi. Alam nyo, nagulat nga ako kung ba't tinamin ni Ombudsman Remulla ito Baka naman bumaba ang banal na espiritu sa kanya at siya nagsabi ng katotohanan. Kinausap siya. Oo, baka kinausap siya. Kasi, pero nakakalungkot, hindi ka pala sigurado, pinakulong mo yung tao. Di habang sinisiguro mo, nakakulong. Hindi ba dapat ang batayan ng pag-file ng kaso na ikaw mismo, Mr. Remulla, You should know everything. ang nag-lay down nung nasa DOJ ka pa, is that probable cause with reasonable probability of conviction, with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, malaki ang chance na ma-convict. Otherwise, nagsasayang lang ng pagod, gastos, oras ang pamahalaan. Correct. Katulad ng DOJ or Ombudsman. Kita mo Actually, matagal na po nating sinasabi yan at hindi po tayo nagkokomento doon sa merits ng kaso sa Sandigan Bayan kasi hindi po natin alam yon. Hindi Wala po tayo pa tayo abogado either ni Marcoleta o ni Mike Defensor doon. Humaharap lang po ako sa kanya noon sa NBI. Okay. Kasi po, matagal na namin sinasabi at nagtataka nga kami, nagkakamot ng ulo ang maraming tao kung bakit plunder ay ang elemento po ng plunder ay 4. Yun na. Pag binasa niyo yung Estrada versus People, at yung Macapagal Arroyo versus People, Okay. na ang sinabi po doon ay naabsuelto nga si dating Pangulong Arroyo sa kasong plunder kasi malakas daw yung sex appeal ng abogado. Sa abogado pala yun. Biro lang po. Okay. Ay, ito mga elemento. Sige po. Okay. Number 1, ang akusado ay pampublikong opisyal, public official. Pwede ring pribado na tao, pribadong individual kung siya ay nakipagsabwaton sa isang public official. So kung kasabwat niya ang kanyang anak, kamag-anak, asawa, pinsan, girlfriend, na mga pribadong tao o mga kaibigan man, katulad dito, di ba, si Mike Defensor, yung kanyang bayaw, pwede rin po silang i-charge ng plunder. Wala namang problema po yan. Ang number 2, hi, happy 3.5K live viewers on YouTube. Thank you. Thank you. Daghang salamat. Daghan, salamat. Anyway, dapat ito ay nakaipon o
naka-accumulate, nakapag-ipon ng more 50 million or more. Ayun. Ha? Ng ill-gotten wealth. Take note, ha? Ill-gotten. Nakuha sa masamang pamamaraan. Ano yung masamang pamamaraan yan? By virtue of an illegal act. Isang bagay na labag sa batas. Okay, number 3. Yan. Ay, pasensya na po kayo. Gawain. Mga gawain na illegal. At number 4, yun nga, yung 50 million. Okay. Upang tuluyan po nating maunawaan ang mga magulang at mga kapatid ang konsepto ng plumber. Okay. Hayaan niyo pong talakayin natin ang nasusulat dun nga sa nasabi kong kasong Macapagal Arroyo versus People kung saan malakas ang sex appeal ng isang abogado. Tama? Na ang plumber daw ay nangangailangan ng tinatawag sa na doktrinang predatory raid. Raid, parang nire-raid mo yung treasury, nire-raid mo yung kaban ng bayan. Ha? O sunod-sunod ng pagkamal ng yamang labag sa batas. Oo. Organized ito. Organisado, malawak, ha? At maraming nangyari sunod-sunod. Sunod-sunod na. Example, yung ginagawa ng mga congressmen sa flood control. Yan, di ba? Pagkabig. 23, 24, 25. Ha? Nag-ghost project sila. May mga kasabot silang mga engineer ng DPWH na nagsabing hindi maayos ang pagkagawa, hindi substandard, or may proyekto na wala naman. Wala naman. At sunod-sunod po, iba-iba yung, halimbawa, pag-release ng pondo. Di ba, yan ang pag-release niyan eh. Una muna, then progress billing, chuchu-chuchu. Yan. Yan po ang sinasawag na predatory raid. Malawakan, sunod-sunod, maraming kakontsaba. Yan, okay. Yan po ang konsepto niyang Proyekto. ng tawag project. dito, hindi, yung yung plunder. Oo, Okay. yan. Pangalawa, yun pong paglikom ng kayamanan ay galing sa illegal na gawain. Illegal na gawain. Okay. Ano yung illegal na gawain? Halimbawa, anti-graft. Yan. Oo. Anti-graft. Ano yung anti-graft? Galing sa kurako. Galing sa kurakot. Ano yung ibig sabihin pagkagaling sa kurakot? By reason of your office. Yan. Ikaw ay may tanggapan. Ang tanggapan yung sinasabing reason, by reason of your office ay, ikaw ay may function, meron kang katungkulan. Okay. Ikaw ay isang district engineer ng DPWH. Binigyan ka ng pera, engineer. Etong 10 million, lahat ng project dito sa distrito, bigay mo sa akin, ha? Yun. Etong 60 million, yung 1 billion proyektong yan, bigay mo sa akin. Graft po yun kasi dahil binigyan mo siya ng pera, may ginawa siya na hindi dapat hindi niya gagawin kung hindi mo siya binigyan ng kurta. Diba? Ay siya. Yun. Yun po ang sinasabi na plunder. Okay. Oo. Okay. Yung ill-gotten wealth ay galing basically sa kaba ng bayan. Oo. Pera ng bayan. Oo. Halimbawa, meron ka nga 70 million, 80 million. Minana ko yan eh. Ayun. Namatay yung lolo ko eh. Pinamanahan ako ng 100 million lupaing malawak. Hindi po ill-gotten yun. Okay. At syempre po, ang panghuli, yung serye, yung parang teleserye, di ba? Marami. Tuloy-tuloy. Okay, ngayon, let's say, 200 million na binigay sa'yo. Isang bagsakan, pak! Hindi po plunder yun. Sabihin na natin illegal yun. Hindi pa rin plunder. Yan ay graft lamang. Graft and corruption. Direct bribery o indirect bribery. Depende sa circumstances. Medyo hindi maayos yung question. I mean, given what happened yesterday and today, and there are questions that could prejudice the case either way. As long as we call each other out respectfully,
to the both counsels, you cannot correct a senator judge, but I don't mind if you think it prejudices. That's your duty to your client. Yes, sir. So this isn't the start of the 2 minutes yet. Sa magandang hapon, Mr. Witness. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo. Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this, is there an interagency also or just purely NBI? Don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the Okay. knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na, tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, Okay. pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka-general. May Yes po. pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor, I first don't know which part of that. So you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor. Okay. But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG? Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both
the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't in your, so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or? Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Cayetano. Senator Okay. Judge Cayetano. So, my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition... me, I'm not talking about yung may kinausap Apo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one. I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit? Affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Thank you, Mr. President. Third day ng impeachment trial, Wednesday. God willing, hindi masama ang tama ng bagyo, pero maraming lugar ay meron pa rin rainfall warning, kaya mag-ingat tayo lahat. So I thought of checking in with my Facebook family. So we always start with praising God, di ba? Let me remind myself, remind everyone na kahit anong sama ng araw, kahit anong sama ng panahon, kahit anong struggle, disaster, calamity, there's always something or many things actually na pwede nating pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, God is sovereign, di ba? I'm not going to give a recap today kasi kakatapos lang at medyo mahabang 3 araw. But what I wanted to say is that when we talk about 111 million Filipinos or kung ilan talaga ang dami ng Pilipino, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, all around the world, you're talking about many, many things. Their spiritual belief, kalagayan nila sa economics, kalagayan nila sa lipunan, whether they're sick or not, whether nakakatulong ang PhilHealth o hindi, whether ginigipit sila ng amo nila or napakabait at lampas pa sa minimum wage ang binabayad, whether yung anak has equal opportunity, whether you're in a zone na meron pa ring mga armed struggle, or whether you're an athlete that's doing very good pero kulang ng suporta. Ang point ko po is that many, many things are going on. So just because we're having an impeachment trial, hindi ibig sabihin na yung pananalapi, ekonomiya ng Pilipinas, mga trabaho ng ating kababayan, ay hindi dapat pag-aralan, hindi dapat humanap ng mga solusyon, tumulong hindi lang sa gobyerno, kung hindi tumulong sa
business community natin. So for example, 5-6, alam nyo naman, favorite namin topic yan ni former President Duterte. In fact, nilabi sa kanya yan noong 2015. Kaya nga first day ng pangangampanya, bringing out niya na yung problem ng anti-5-6. So many people have brought out this problem. No? I mean, the problem of 5-6 is not actually just the 5-6, but kakulangan ng kapital. So my point is, there are many unsolved issues and problems. Hindi lang yung impeachment, hindi lang yung flood control. So we have to find a way to address all of that simultaneously. So parang parati na lang tayo na uunahan ng lahat. Siyempre kahit papano, tinatanong ko sa sarili ko, kailan nating itatama ang ating mga mali? When will we have, the kind of leadership and kind of government that people really deserve, no? And I really believe the Filipino people, kung tayo po ay magre-repent, kung tayo po ay talagang mananalig sa Diyos, kung tayo ay magkakaisa, we will get a government we really deserve, no? So middle of the week, I'd like to invite you every 7 a.m. at 7 p.m. May iba't ibang mga tao who are praying for the nation, nation building, praying for our leaders, praying na magbago ang ating bansa. More or less 30 weeks. Kung hindi po short term, 30 linggo ang impeachment. Siguro naman sa 30 linggo, kahit sabihin mong every 3 weeks, may isang hearing yung Blue Ribbon Committee. Baka naman magkaroon ng 1, 2, 3 Blue Ribbon. Magkaroon ng linaw. At bakit to paulit-ulit? Hindi dahil po may tina-target. Kung hindi, dahil po hindi magbabago ang ating gobyerno, hindi masusugpo yung corruption, hindi po magkakaroon ng repentance, reform, renewal, kung hindi masosolve ang ganito kalaking corruption issue, and if we will allow that hundreds of billions of pesos ay umiikot in a corrupt way. Ito po yung take ko doon sa presentation ng evidence ng prosecution kahapon as fourth article of impeachment, yung pagbabanta di umano na ginawa ni Vice President Inday Sara. Normal lamang sa isang tao na nanganganib ang buhay na gumawa ng lahat ng paraan upang lubusang maiwasan ito. That's exactly my first point, preservation of life ni Vice President Inday Sara. Hindi yun, yung utterances niya na ginamit ng prosecution is not entirely baseless. May pinagbasihan yun. Unang-una, yung state of mind nila Marcos, ng mag-asawang Marcos. Malino naman yung sinabi ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng droga ang mag-asawang ito, pati nga ang kanilang mga anak. So, that's the first basis na nasa isip talaga ni Vice President Inday Sara. And that would be the same thing for me kung ako yung nasa kalagayan niya. Mga drogista ito, mga cocaine addicts ito. Pangalawa, may kakayahan silang gumawa o isagawa ang banta laban kay Vice President Inday Sara. Unang-una, may pera, may kapangyarihan. So, ito yun, may capacity silang gumawa ng threat or a credible threat. Then pangatlo, yung paulit-ulit na nilabas ni Maharlika, yung sinabi ni Lisa Marcos na kukontak, tatawag lang siya sa Romania. So, ibig sabihin, meron silang capacity, yung state of mind nila questionably na, at merong contact nga si Lisa Marcos ayon kay Maharlika, yung nilalabas niyang sa mga video niya dati. So, kahapon yung abogado ng prosecution mentioned Rule 130, Section 34. Ito yung evidence that a person did or did not do anything at one time is not acceptable as evidence to prove that he did or did not do another thing at another time. So, ibig sabihin, yung patunay na ginawa mo to o hindi mo ginawa to nung nakaraan, hindi tatanggapin niya ng korte to prove na ginawa mo o hindi mo ginawa ulit in another occasion. Maliban na lang, except if the purpose is to prove specific intent, plan, scheme, habit, ganun. So,
Yung sinabi ni Lisa Marcos na kukontak lang siya sa Romania, that is acceptable evidence to prove a specific intent, a plan, or a scheme. Kasi may ready na siyang assassin. So, ito yung tatlong basis siguro na nasa isip ni Inday Sara. Unang-una, yung state of mind. Mga cocaine addicts itong mga taong ito. Pangalawa, may capacity. May kapasidad na gumawa ng na tutuhanin yung banta laban sa kanya. Pangatlo, may example ng pinalabas si Lisa Marcos galing sa kanya sariling bibig. So, in other words, nung sinabi ni Inday Sara yun na kumontak na siya ng tao para patayin sila, kapag pinatay siya, alin ba ang mas matimbang? Yung preservation of life, na manatili, nabuhay yung Vice President, o yung abstract constitutional ground for impeachment like other high crimes, betrayal of public trust? Mas matimbang yung buhay, di ba? Ipagpalagay natin yung sarili natin sa kalagayan ni Inday Sara. We would choose life. We would do exactly what she did. In fact, yung example ko, sarili ko yan. Nung pinatay yung personal aide ko na si Richard Santillan ng mga pulis. In fact, nakulong yung 8 pulis ng 2 habang buhay. So, ang kalaban ko noon si General Albayalde, si General Carranza, 7 general yun. Sinabi ko, paulit-ulit, yung isang interview natandaan ko, si Ray Langit yun. Pangalawa, si Tita Carmen Ignacio. Sa radyo, sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong at hindi ko kayo bitbit. Now, if you are smart enough, you should be able to figure it out kung paano ko kayo bitbit din sa hukay. So, ibig sabihin, kumontrata din ako na ibang tao na kapag pinatay nila ako, patay din kayo. Sama-sama tayong hihiga sa libingan. O sama-sama tayong ibabaon sa lupa. So, alam niyo mga kababayan, there are more than 240, according to Google, more than 250 lawyers sa Philippine National Police. Ni isa, walang nagkaso sa akin. Because, naintindihan nila yun. In fact, hindi ako namatay. Hindi ako pinatay. Because effective yung deterrence ko. That's exactly what Inday Sara did. At yun yung dapat intindihin natin na nanonood tayo sa kanilang palabas ng prosecution. It's all about preservation of life by offering the most effective deterrent. So, yun, there's no better example than my own experience na dati sinusundan ako ng mga sasakyan. Kung saan ako pupunta, may nakabuntot sa akin sasakyan. Mga pulis yun. Tinatakot nila ako. The only way to return the threat is babantaan ko rin kayo. Ang tulad na nga ng sinabi ko, 240 mahigit yung abogado sa Pinisa, walang nagkaso. Because alam nila na hindi krimen yun. Conditional nga eh. Papatayin kayo pag pinatay nyo ako. And then, yun nga ang gusto kong ipakita sa inyo. Hindi, yung sinabi ni Vice President Sara Duterte did not exist in a vacuum. May pinaghugutan yun. Ang pinaghugutan niya, yung well-founded, genuine fear for her life, na merong banta galing kina Marcos. So kaya sinabi niya yun because that is the most effective deterrent as far as she sees it. And we should understand it, and we should be more understanding of her. Ang pangalawang punto, itong ground na to was merely reinvented. Sinabi kong reinvented because the prosecution is framing it like it's an unprovoked threat on the part of the Vice President. Kumbaga, nagbanta lang siya out of nowhere. No, hindi yun. That is not an unprovoked threat. It was based on a genuine and well-founded fear for her own life. So, para maintindihan natin yung buong context ng kanyang sinabi, dapat iniimbestiga din ng NBI kung totoo may threat laban sa kanya. Dapat iniimbestiga kung ako yung nag-cross-examine doon sa kay Kalilong yata yun, yung NBI agent. Kung ako nag-cross-examine, tatanungin ko siya, binalidate mo ba? Narinig mo ba yung buong, naintindihan mo ba yung buong sinabi ng Vice President? Nakita mo ba yung kondisyon ng kanyang threat? Kung threat man yun, nakita mo ba yung kondisyon na yun? So anong pinagbasihan ng kanyang threat? Inimbestiga mo ba? Inimbestiga mo ba sila Marcos kung merong natutuong banta laban kay Vice President Sara Duterte? I'm sure he did not. Because ang framing nila is that this is an unprovoked threat. That's false. That's not the truth. Hindi yan yung totoo. Kasi kahit tayo, nakikinig tayo kay Inday Sara, may kondisyon eh.
So yung kondisyon niya, yun yung pinangangambahan niya na mangyari sa kanya. And that's exactly what provoked her to make those utterances kasi natakot siya, nangamba siya na gagawin sa kanya yun. Para hindi mangyari yun sa kanya, edi sasabihin ko to. So, inimbestiga ba yan ng NBI? I'm sure hindi nila inimbestiga kasi they are not out for the truth. They are out to remove the Vice President by all means, including foul means. And that's a foul means. So ito mga kababayan, bago ako putulin ng nila Lisa Marcos kasi pinuputol nila to, let's put ourselves in her shoes. Let's put ourselves in the shoes of the Vice President, si Inday Sara. Kung yung threat nila Marcos happens to you or to me, anong gagawin natin? We will do exactly what Inday did. Gagawin din natin yung sinabi niya. Exactly that's what I did nung kalaban ko sila Albayalde. Imagine Chief PNP yun. Nandiyan pa si General Caransang Hudas na yan. Hayop na yan. Pitong generals yung kalaban ko. 9 na colonel, 2 major, 2 captains, plus yung 20 pulis na pumatay kay Richard. And here I am talking to you, alive and well. Hindi nila ako napatay at hindi nila ako natakot. Dahil effective yung deterrence ko laban sa kanila. Hindi ako higa ng kabahong hanggat hindi ko kayo bitbit. That's exactly, walang pinagkaiba yan sa sinabi ni Inday Sara. It was not a crime then kasi hindi ako kinasuhan ng 240 lawyers ng PNP. Ngayon lang nila kinasuhan si Inday, nire-invento yung sinabi niya to provide a ground for impeachment para matanggal si Inday, para manatili si Marcos sa kapangyarihan one way or the other. And that's where our interest lies. Dapat nating labanan. Labanan natin tong impeachment nila, labanan natin yung gagawin ni Marcos para manatili sa kapangyarihan. Hindi tututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang plano ng prosekusyon na ipasabina ang ikalawang Pangulo para gawing hostile witness sa gumugulong nitong impeachment trial. Pero git ng kampo ni VP Sara, kailangan din nilang matiyak na walang malalabag na batas maging karapatan ng Vice Presidente sakaling ipilit ang prosekusyon na paharapin ito sa impeachment court. At sa kabila niyan, hindi naman itinanggi ng legal team ni VP Sara ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang pangalawang Pangulo. Malaya ang prosecution panel na gawing testigo si Vice President Sara Duterte, pero malaya rin daw ang Vice Presidente na i-invoke o gamitin yung kanyang karapatan sa against self-incrimination ayon sa defense panel. Minaliit lang ng defense panel ang plano ng prosecution team na gawing hostile witness si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense panel, prerogative ng prosecution kung sino ang nais nilang ipasabpina. Ako naman, in fairness to the prosecution, as I always say, it's within their prerogative to call whoever witness they want to call for as long as it is allowed by law and within the bounds of the law and the rules. So sa atin, kung sakali man na magkaroon ng motion na ganyan, then we will have to give our position on the matter, specifically because there are constitutional issues, meaning there are fundamental rights that are protected under the Constitution, especially when it comes to the respondent. Hindi naman itinanggi ni Powa ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang Vice Presidente. Isa yan sa mga bagay na available to us. Of course, I know kahit kahapon nabanggit ng presiding officer that these things might be debatable, diba? So tingnan po muna natin, no? But kasi ang hirap magsalita habang wala pa naman yung motion. It will be done in consultation also with the Vice President. Nirerespeto naman ng defense panel ang clickbait remark ni House Deputy Speaker Paulo Ortega kaugnay ng pagbisita ni VP Sara sa Senado. Well, he's entitled to think whatever he wants to think about it. I respect Representative Ortega. But sa amin, sinabi ko lang sa inyo kung ano yung totoo. In fact, when I came in here, ayoko nang mag-expect kayo. So sinabi ko na kaagad na she's only here for a meeting.
Agad namang nilinaw ni POA na walang alam si VP Sara sa inihaing 16 na pahinang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema ng grupo ni na Attorney Israelito Torion. Kinwestiyon nilang pag-upo ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial laban kay VP Sara. Hiniling din nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order kaugnay ng isinasagawang paglilitis ng Senate Impeachment Court. I would suppose hindi niya alam dahil hindi namin napag-usapan at all yung paghain ng petisyon. In fact, I only found out about the petition this morning when I was in an interview, no? At nabanggit. So, to be honest kasi dahil nandito tayo buong araw, I wasn't able to monitor. Hindi ko po nabalitaan yung petisyon. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petisyon or may plano mang magkaroon ng petisyon. Hindi ko nga alam na naihain na yung petisyon. Attorney Torion and I know each other. I think we're acquaintances, but we're not in communication, and especially with this petition, hindi po kami nagkausap tungkol dito. Alex, sa day 3 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay kontento pa naman ang defense panel sa trabaho ni Senator Chis Escudero. Maayos pa rin ginagampanan ni Escudero ang kanyang trabaho bilang presiding officer habang nananatili pa rin sa kanyang tabi si Senate President Sherwin Gatchalian na dapat sana ay siya nga yung nagpipreside dito sa isinasagawang paglilitis. Alex? Okay, Eden, sandali lang, pakilinaw ito sa taong bayan dahil nga kung gagawin ito ng prosecution bilang hostile witness ang pangalawang Pangulo, di ba may binanggit rin ang prosecution na iimbitahan rin nila bilang testigo itong OVP Chief of Staff ng pangalawang Pangulo, si Attorney Zuleika Lopez. Ano ang koneksyon nito? Dahil nga sa katatapos na impeachment trial kanina ay binanggit na ni Escudero yung pagpapasabina kay Attorney Zuleika na dapat ay harap sa July 13 hanggang 14 sa pagpapatuloy nga nitong pagliliti sa Vice Presidente Alex. Ang layunin kasi dito ng prosecution panel, Alex, ay kabilang sa sinasabi nila na magiging testigo na magpapatunay doon sa mga aligasyon ng prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte doon sa mga issue kaugnay ng Department of Education at ng OVP dahil nga si Atty. Zuleika ang tumatayong COS ni Vice President Sara Duterte at tingin nila ay marami itong alam kaugnay ng mga aligasyon ibinabato sa Vice Presidente Alex. Pero tinanong ba ninyo, Eden, sa prosecution, hindi ba hihina ang inyong aligasyon dito kay VP Sara kung iimbita ninyo itong kanyang Chief of Staff? Naitanong naman yan before pa nga yung isyong yan, pero sila ay naninindigan pa rin. Hindi natin kasi alam kung ano yung kanilang strategy, kung ano yung kanilang plano, bakit nila gagamitin testigo si Atty. Zuleika na alam naman nila na very close kay VP Sara at kung bakit maging si VP Sara ay nais nilang ipatawag, ipasabina bilang hostile witness, Alex. Okay. So, bukas wala tayong trial, no? Ipagpapatuloy yan sa Lunes. Susunod na linggo na ang pagpapatuloy ng impeachment trial dahil batay sa napagkasunduan Lunes hanggang Miyerkules itong paglilitis sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Naresolba na ng Senate Impeachment Court kahapon ang inihaing mosyon ni Senator Judge Pia Cayetano na burahin sa opisyal na record ang mga naging sagot ni Private Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa naging pahayag ni Attorney Ligutan, may plano at sistema na umano si Vice President Sara Duterte laban sa buhay ng Pangulo at para kay Senator Judge Pia, tunog closing argument na ito kahit
Nagsisimula pa lamang aniya ang trial. Habang hinihintay ang testigo kahapon, niresolba muna ng impeachment court ang issue. Sinabi ni Senator Judge Pia Cayetano na iniuurong na niya ang kanyang mosyon na burahin sa record ang sinabi ng prosecutor. Kaugnay nito, bilang kapalit at para maging patas, nagbigay ng babala si Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero sa magkabilang panig. With a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such perorations again by either party, even if it is in response to a question of a senator judge, and the presiding officer will try to remind as best we can senator judges to let the witnesses present the evidence of both parties instead of the counsels presenting both facts and law through their statements. Binigyan din ng korte ang defense ng eksaktong oras na 5 minuto at 18 segundo, katumbas ng ginamit ng prosecution para ipaliwanag din ang kanilang panig ukol sa issue sa tamang pagkakataon. Kaugnay ng nangyari, nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa kapwa niya Senator Judges na mag-ingat sa pagtatanong. Paliwanag niya na kung ang isang senador ay magtatanong ng pabor sa isang panig, hindi nagiging patas ang trial. Having said that, prudence dictates that we stop ourselves from asking certain questions that can prejudice the whole trial, whether or not our intention is to do so. When we ask the questions, we'll make sure it doesn't prejudice the whole trial. Whatever we say here, may ma-accuse na lawyering for the prosecution or defense. Okay lang yun. Okay lang yun. Kahapon, July 8, natapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At dahil hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosecution at wala na ring recross examination, pinayagan na ng korte na umalis ang testigo. Kasunod nito, nag-adjourn na rin ang trial na nakatakdang magbalik sa Lunes, July 13, alas 2 ng hapon upang pakinggan naman ang testimonya ng susunod na testigo ng prosecution. Inamin ng NBI Senior Agent John Mark Calilong na wala siyang personal na kaalaman sa umano'y hitman na binanggit ni Vice President Sara Duterte sa controversial na video kung saan nagbanta umano ang Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa cross-examination, sinabi ni Calilong na nalaman lamang niya ang umano'y pagbabanta matapos panoorin at imbestigahan ang video ng online press conference noong November 2024. Kinumpirma rin niya na wala siyang personal na impormasyon tungkol sa umano'y assassin. You also do not have personal knowledge of the alleged assassin that was allegedly hired by the Vice President. It came to my knowledge upon... Personal knowledge, sir. Dahil dito, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung may ihaharapang testigo ang prosekusyon tungkol sa nasabing hitman. Tumugon ang prosekusyon na magpapakilala pa sila ng hiwalay na testigo ukol sa umano'y hitman sa mga susunod na pagdinig. May I direct this to the prosecution? Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus,
Kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinyon, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. VP Sarah Scamp prayed for a status quo anti-order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito? Anong particular amendment? Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po. Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Nung mag-umpisa po ang impeachment trial, napag-usapan yung impeachment rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangan ng special session para pag-usapan yun, edi tawagan ninyo ang Malacanang. Mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that? Unang-una, gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety, pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, anyway, kung yun ang kanyang suhestyon, siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo. Sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung anuman ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, unang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplaska at hindi din naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings kasi it directly concerns him? And somehow, yung pagsasailalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric? Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na inatin na ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC at marami pa pong mga pagpupulong
So, at itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo na isinagawa ng Vice Presidente, hindi na po ito bagong news. Matagal na po at nakita na rin po natin kung ano ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa pagbabanta sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Vice Presidente sa isang assassin. So, nagkaroon ng hearing kahapon para patunayan ito. Sa ating pagkakaalam, hindi ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So, walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, does it have any bearing in an impeachment trial? Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. So wag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaaring makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. Follow-up question po kay Let Narciso. Quick follow-up lang, ma'am. Sabi niyo po ay hindi nagmo-monitor si Presidente, pero binanggit niyo rin po na malalaman niya rin naman sa balita yung mga nangyayari. So how did he feel about this? Did he say anything? How did he react? Sa ngayon, kanina nag-meeting po kami, hindi po, wala po siya nabanggit patungkol po dito. Next question po. Heidi Sompang, FEBC, DCAS. Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa impormasyon ng Malacanang yung sinasabi pong impeachment plot against Ombudsman Remulla? At ano po ang posisyon dito ng Palasyo or ng Pangulo? Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Sa ngayon din po ay hindi ko po alam kung meron na po bang kopya ng complaint o parang naibabalita lang ito. Dahil alam ko na ibalita ito, pero parang wala pa po yatang complaint na nailalabas. So, hindi pa po maaari magkaroon ng reaksyon ang palasyo dahil parang ito ay naibalita lamang at wala pang konkretong ebidensya kung may magsasampa man o wala. Bumungad sa atin ay isang napakagandang tanawin, mga kasama. Ang pagmumuka ni Attorney Lorna Cafunan. Ayan. Oo, at siya ay nagsalita. At sinabi niya ay alam daw niya, napag-alaman niya na naroroon si Vice President Sara Duterte sa loob ng gusali ng Senado sa GSIS compound. Ayun. At nakipagpulong sa kanyang mga abogado sa kanilang holding room. Question ko, magkakapit ba sila ron sa holding room? Hindi. Holding room eh! Hindi ba pag nandun ka, kapit-kapit kayo? Holding room eh! Ay, saan na meeting? Parang meeting. Ayun, buti yung maliwanag ba eh. Akala Hindi ko, holding hands. doon lang sila habang hindi pa nag-uumpisa ang mga, yung pagdinig sa impeachment complaint. Okay. So sabi niya, nandoon daw. At parang kine-question niya na
dapat daw ay naroon si Vice na bigla namang sinopla Yun ang masakit nga eh. ni Presiding Officer Cheese Escudero. Nasabi niya, parang ang dating nung Pagtatanong niya. yung kanyang response doon sa manifestation anong pinagsasabi nito? Yun lang. Kasi sabi niya, ang buod ng kanyang sinabi, meaning kanya si Senator Cheese Escudero ay, ano bang pinagsasasabi mo? Yes. Hindi naman required, wala naman sa rules na kailangang umappear. Agad-agad. Oo, si Vice President Sara Duterte. Wala! Kaya yan sinasabi mo, walang kabuluhan yan. Bago sabi niya, hindi kasi baka ipasampi na namin. Oo. Wow, mali. 1,000 viewers agad. Oo, maraming salamat po. At sabi ni Cheese Escudero, sabi kasi ni Lorna Cabunan, alam mo, yan daw ang inspirasyon, silang dalawa ni Laila de Lima. Ang inspirasyon ni Jose Marichan doon sa kanyang awit na Beautiful Girl. Beautiful Girl. O, di ba? Yan, ayos yan. Imagine mo, may music video, Beautiful Girl, bago lalakad-lakad si Laila de Lima. Saka si Lorna Capunan, hinihipan-hipan pa ng hangin yung kanilang buhok. O, di ba? Anyway. Na-imagine nyo ba? Mga nanonood at nakikinig. Tapos si attorney natin din sa eksena. Yan, slow motion ako. Tumatakbo ako sa kanila. Oo, yan. Lorna! Slow motion, ganun. Ayan. Laila! Parehong L yan, LL yan. Oo. Bago sasabihin ni Laila, Johnny! Ay, ano ba yan? Nagkamali. Baka medyo malabo na yung tingin niya. Akala niya, ako si Jonel. Anyway, okay, babalik tayo sa sinasabi ni Lorna Capunan. Okay. Kasi po ipatatawag namin, kaya sinasabi ko na narito siya. Sabi ni Cheese, in effect, di mag-motion ka at ipatawag natin. Di pa naman ngayon di ba? Prosecution evidence pa, so, what the hell are you talking about? Ayun na. Ano ba naman yan? So meaning, alam ni VP na hindi pa siya kailangan. Siyempre, abogado yun Nandoon na po ang kanyang mga abogado. At pero sinabi nga ni Juan, ni Presiding Officer Cheese Escudero, ano ko nandoon? Hindi pa naman pala kailangan. Nandito ang kanyang mga abogado, okay na yun. Oo. Diba? Opo, tama. Ito naman, ito pa ang isang mema. Ang Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, kung siya daw ang ini-impeach, magpupumilit siya! Magpupumilit! Na pumunta. Hindi nga ikaw ang ini-impeach At saka alam mo ba yung batas? Bakit ka magpupumilit? Kasi alam mo hindi ka ma-impeach kasi hawak mo. Hawak mo ang ombudsman, hawak mo ang house, lahat hawak mo. Pwera lang ang beat, hindi mo hawak ang beat. Wala sa beat. Wala sa beat, wala sa hulog. Kasi kaya ayaw sa'yo ng mga mamamayan yun lang hindi mo hawak. Happy 1.5K live viewers at DZAR YouTube. Thank you guys. Bagay yung pagkaakyat ng ating viewership, Opo. So yun ang sinasabi. Ang natatawa ko, ay bakit pinakikialaman ng palasyo ang impeachment trial sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pahayag? Hindi ba dapat independent yon? A becoming modesty of a co-equal but separate branch of government ay hands-off po. Di ba sabi nyo? Bahala sila, hindi kami makikialam yan. Hindi nga namin pinapakialam yan. Sabi pa niya, Sabi pero lang. walang naniniwala na wala daw siyang kinalaman dyan sa impeachment chuchu na yan. Bakit ngayon nakikialam ka? Eto pa, isang pakikialam. May isang abogado, notwithstanding the fact na yung kaso ay nasa hukuman nagbigay ng opinyon na wala daw masama
doon sa pagiging presiding officer ni Cheese Escudero. Ha? So, di ba tinalakay na naman natin yan kahapon, so hindi ko natatalakayang muli. Ngunit, nasabi na po natin at nasabi na rin, nilagay na rin sa record ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang reservations niya tungkol sa legalidad ng pagkakaroon ng presiding officer. Ngunit, alam nyo, legal man yan o hindi, ay ang problema, ang epekto niyan ay kay Win Gatchalian. Kasi marami nagsasabi na ano itong ginagawa ni Cheese doon? Bakit parang kengkoy daw? Na nandoon siya, wala naman daw siyang ginagawa. Ang dami tuloy meme eh. Hindi, si Win Gatchalian. Oo, kaya ang daming Si meme. Cheese, Oo, si Win Gatchalian pala. Oo. Di ba merong meme na parang interpreter na siya yung sign language, di ba? Nakita mo ba yun? Meron, minimakeupan niya si Cheese. Meron, pinapaypayan niya si Cheese. Meron, pinupunasan niya yung laway ni Luis. No? Ang daming Ewan ko ba? Hindi, alam niyo po, eto ha, in fairness, noon pong ang nililiti sa impeachment ay si Pangulong Estrada. Baka hindi po kasi naabutan ng iba ito. Tayo naman parehas dito. At saka hindi tayo nagdi-disinformation dito. Dalawa din po ang nakaupo doon sa days, yung ganon. Yung kung saan nakaupo si Cheese Escudero at saka si Win Gatchalian ngayon. Noon, since ang Pangulo ang nililitis, nakaupo yung Chief Justice. Kasi ayon sa saligang batas, Chief Justice ay happy 2,000 live viewers sa DZRH YouTube. Salamat po sa inyo. Dalawa naman ang nakaupo. Totoo naman po yan. Si Chief Justice Hilario Davide at si then Senate President Nene Pimentel. Kasi naabutan ko po yun eh. Medyo matanda na po tayo. That was year 2000 at ako po ay kawani ng pamahalaan. Assistant Secretary po ako sa DILG, Department of the Interior and Local Government. ERAP po ang kampo ko noon at nanonood kami. Kasi ang nangangasiwa po overall sa public relations campaign ng ERAP administration at the time was si Mike Toledo. Because he was undersecretary, press undersecretary. Si Mike Toledo, Attorney Mike Toledo. Kilala naman ng marami yun eh. Okay. Pero ngayon, ang kaibahan lang is number one, of course, yung setup ngayon ay may cloud of doubt. May duda sa legalidad ng paghirang kay Cheese Escudero bilang presiding officer para sa mga kadahilanang inilatag na po ni Senator Alan Peter Cayetano at ni anong isang kaso sa Korte Suprema. Yan, okay. So, yun po ang pagkakaiba. Number two, siguro, ito ay isang factor na rin, ay abogado si Nene Pimentel. At may nauunawaan siya doon sa proceedings. Hindi po natin minemenos ang kakayahan ni Senate President Win Gatchalian. Ngunit siyempre, kanya-kanya pong linya yan. Ako, pagka sabihin mo, ano bang sakit kaya nitong kapatid ko? Hindi mo alam abogado, yun. Siyempre. Hindi ka doktor eh. Malay ko ba? Nung isang beses nga, natatawa ako. Naalala ko, yung isang pinsan ko nagpasundo sa clinic, nagme-medicine kasi siya noon. Hindi pa ako abogado noon siya. Doktor na siya pero parang residency. Okay. Government hospital, may ginagamot siya. Sabi niya, pag may pumasok, entertainin mo muna kasi alam mo, yung midnight shift ng government hospital noon ay walang tao eh. Di ba? Undermanned. Then, as now, ay underfunded ang healthcare dito sa Pilipinas. Lumaki lamang nung panahon ni Pangulong Duterte, then nagkaroon ng universal healthcare. In fairness, kasama dyan si JV Ejercito sa universal healthcare. Di nandoon ako, akala doktor ako, may pumasok. Sabi niya, Doc! Sabi ko, syempre, playing doctor. Masakit po kasing mata ko eh. Ano bang magagawa? Sabi ko, doon sa pinsa ko, Ineng, may pasyente, sabi niya, kausapin mo muna. Hindi pa ako tapos dito, sabi ko. Sige po, upo kayo. Nagsuot ako ng stethoscope. Dinikit ko sa mata niya.
Mali, hindi. Para lang, parang si Lord Nakapunan mukhang may ginagawa. Oo. Grabe, Attorney, ha? Gusto ba yung stethoscope na sa mata ko? Sa mata, At mali least yun. medyo na-ease yung pain ng mata niya kasi malamig yun, di ba? Parang nilagyan ko ng yelo. Until lumabas na yung pinsa ko. Ang pangalan ng pinsa ko yun, si Eunice Tatia, yun. Paglabas niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, ano ba yan? Ba't yung stethoscope yung mata? Kumalay ko ba? Lo, kinukuha ko eh. Anyway, yun nga po, mabalik tayo dito. Yun po ang sinasabi. Kaya yung mga propaganda ng prosecution na no-show, ba't wala daw doon, may mga tirada pa sila na kung hindi guilty, ba't ayaw magpakita? Unang-una, wala pong legal obligation na magpakita. Yes. Tayo po ay susunod sa batas. Kung anong pwede sa batas, yun ang pwede. Kung hindi kailangan sa batas, hindi kailangan gawin. E paano itong mga kritikong ito, sanay sa bendalo? Yung mga wala sa batas, yun ang pag pinagpipilitan nilang gawin. Huwag nyo nang i-slant yan kasi hindi nga kailangan. Kaya nga may abogado, even in an ordinary criminal case, habawa ko, na-charge ako ng rape. Hindi kailangan every time kung kailangan din ang presence niya. Kung magte-testify siya, siyempre, kailangan nandun siya. But, since ito ay nakalagay naman sa rules, hindi required ang presence niya. In fact, pwede naman piliin niyang wag nang sumipot eh. Opo. Kasi, sabi nga ni Attorney Sheila Season sa opening statement niya, ay ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Kahit walang gawin yung respondent, kahit walang gawin si VP Sara, kung hindi nila mapapatunayan ay kamoting kahoy maa-acquit. Siyempre, Yun lang. Ito ay political. Yes. Siyempre, brasuhan yan. Di ba? Brasuhan na yan eh. Opo. Ang tulad itong ginagawa kay Marcoleta, brasuhan, di ba? Anyway, pero sinabi ni Attorney Sheila, tama po ito, It is not just political. Totoo political. Sui generis nga eh. Pero, in the final analysis, it is also legal. Kaya nga may rules of evidence, di ba? Yes, Kaya nga korte ito eh. Meron ba namang korte political? Hindi, kangaroo court yun. Oo. Parang yung formal investigation ni Gordon. Kangaroo court. Di ba? Hindi pwedeng purely political. Legal din. Kaya nga may rules on evidence. Kaya nga may mga objection, Your Honor. Di ba? Kaya nga may sumpa-sumpa. Kaya nga sumumpa ang lahat ng mga senadores na sila ay isang impeachment court. Nanumpa sila as senator judges. But ultimately, ito ay constitutional. Yan. Constitutional in the sense na yung intensyon ng konstitusyon on transparency and accountability ang dapat masunod. Ang problema, doon pa lang sa presiding officer, sa tingin ko, may violation na. Pero hindi ko na yan pagkakahabaan kasi nasa hukuman na may nag-file na po ng kaso. Nakine-question yan. Yun na. Okay. Si Alan Peter po, Cayetano, ay nag-file na rin ng kaso na kine-question yung proceedings in June 3 and by extension, siyempre, yun na rin proceedings subsequent to June 3. Kasi kung null and void yung June 3, lahat ng nangyari ay null and void. Kaya nga, dapat ay sana madesisyon na ito bago pa magtuloy-tuloy. Can you imagine, sabi nga niya, ilan tayo dito? 30 weeks. 30 weeks tayong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway, maiba po tayo, ang amin pong hinihilingan ng get well soon. Yan. Yes. Senator Dante Marcoleta. Sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress yung tao. Kayo ba naman hindi mai-stress sa ginagawa sa inyo? Tao lang yun. Kung ano-ano ginagawa nyo, may plunder pa kayo nalalaman. O bago aarestuhin nyo ron sa ang bilis ng pag-deny. Tapos sa huli, hindi pala sigurado. Yun nga. Yun ang masakit Stress talaga yan. Ang mismo ombudsman, di ba? Ano sabi ng ombudsman? Opo. Ano sabi ng ombudsman? Di ba? Question of law daw. Hindi pa sigurado kung totoo yung kaso o hindi. Yung mga ganong words, nakakatakot yun. Kasi, nag-statement ba naman ang ombudsman?
ang sigurado na daw tumanggap si Marcoleta. Oh. Pero hindi pa niya sigurado. Oy, happy 3,000 live viewers! Thank you. Hindi pa daw siya sigurado sa existence ng plumber. Ang alam daw lang nila, tumanggap ng 70 million as campaign donation. Pero question of law pa daw yun kung plumber. Question of law pala, bakit pinailan mo? Agad-agad. Ano namang style yan? Nagiging obvious tuloy, Ginoong Boying Remulla, na ginawa nyo lamang ito dahil kayo ay puppet ng Malacanang at gusto nyong mabawasan ang mga senator judges na sa tingin nyo ay kumakampi kay Vice President Sara Duterte. At hindi ko po masisisi. Alam nyo, nagulat nga ako kung ba't tinamin ni Ombudsman Remulla ito Baka naman bumaba ang banal na espiritu sa kanya at kasi nagsabi ng katotohanan. Kinausap siya. Oo, baka kinausap siya. Kasi, pero nakakalungkot, hindi ka pala sigurado, pinakulong mo yung tao. Habang sinisiguro mo, nakakulong. Hindi ba dapat ang batayan ng pag-file ng kaso na ikaw mismo, Mr. Remulla, You should know everything. ang nag-lay down nung nasa DOJ ka pa, is that probable cause with reasonable probability of conviction, with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, malaki ang chance na ma-convict. Otherwise, nagsasayang lang ng pagod, gastos, oras ang pamahalaan. Correct. Katulad ng DOJ or Ombudsman. Ito mo Actually, matagal na po nating sinasabi yan at hindi po tayo nagkokomento doon sa merits ng kaso sa Sandigan Bayan kasi hindi po natin alam yon. Hindi po tayo abogado either ni Marcoleta o ni Mike Defensor doon. Humaharap lang po ako sa kanya noon sa NBI. Okay. Kasi po, matagal na namin sinasabi at nagtataka nga kami, nagkakamot ng ulo ang maraming tao kung bakit plumber ay ang elemento po ng plumber ay 4. Yun na. Pag binasa niyo yung Estrada versus People, at yung Macapagal Arroyo versus People, Okay. na ang sinabi po doon ay naabsuelto nga si dating Pangulong Arroyo sa kasong plunder kasi malakas daw yung sex appeal ng abogado. Sa abogado pala yun. Biro lang po. Okay, pwede. Ito mga elemento. Sige po. Okay. Number 1, ang akusado ay public official. Pwede rin pribado na tao, pribadong individual kung siya ay nakipagsabwatan sa isang public official. So kung kasabwat niya ang kanyang anak, kamag-anak, asawa, pinsan, girlfriend, ng mga pribadong tao o mga kaibigan man, katulad dito, di ba, si Mike Defensor, yung kanyang bayaw, pwede rin po silang i-charge ng plunder. Wala namang problema po yan. Ang number 2, hi, happy 3.5K live viewers. Say on YouTube. Thank you. Daghang salamat. Anyway, dapat ito ay nakaipon o naka-accumulate, nakapag-ipon ng more 50 million or more. Ayun. Ng ill-gotten wealth. Take note, ill-gotten, nakuha sa masamang pamamaraan. Ano yung masamang pamamaraan yan? By virtue of an illegal act. Isang bagay na labag sa batas. Okay, number 3. Yan. Ang kayamanan ay galing sa series o kombinasyon ng mga acts. Ang hirap na mga gawain. Pasensya na po kayo. Mga gawain na illegal. At number 4, yun nga, yung 50 million. Okay. Upang tuluyan po nating maunawaan ang mga magulang at mga kapatid ang konsepto ng plumber. Hayaan nyo pong talakayin natin ang nasusulat dun nga sa nasabi kong kasong Macapagal Arroyo versus People kung saan malakas ang sex appeal ng isang abogado. Tama? Na ang plunder daw ay nangangailangan ng tinatawag sa doktrinang predatory raid. Raid, parang nire-raid mo yung treasury, nire-raid mo yung kaban ng bayan. O sunod-sunod
ng pagkamal ng yamang labag sa batas. Oo. Organized ito. Organisado, malawak, ha? At maraming nangyari sunod-sunod. Oh, sunod-sunod na. Example, yung ginagawa ng mga congressmen sa flood control. Oh. Yan, di ba? Oh, pagkabig. 23, 24, 25. Ha? Nag-ghost project sila. May mga kasabot silang mga engineer ng DPWH na nagsabing hindi maayos ang pagkagawa, hindi substandard, or may proyekto na wala naman. At sunod-sunod po, iba-iba yung, halimbawa, pag-release ng pondo, di ba yan ang pag-release niyan eh. Una muna, then progress billing, chuchu-chuchu, yan. Yan po ang sinasawag na predatory raid, malawakan, sunod-sunod, maraming kakontsaba. Yan, okay. Yan po ang konsepto niyang proyekto. Oo, ng tawag project. dito, hindi, yung yung plunder. Oo, yan. Oh. Pangalawa, yun pong paglikom ng kayamanan ay galing sa illegal na gawain. Illegal na gawain. Okay. Ano yung illegal na gawain? Halimbawa, anti-graft. Yan. Oo. Anti-graft. Ano yung anti-graft? Galing sa kurakot. Galing sa kurakot. Ano yung ibig sabihin pagkagaling sa kurakot? By reason of your office. Yan. Ikaw ay may tanggapan. Ang tanggapan yung sinasabing reason, by reason of your office ay, ikaw ay may function, meron kang katungkulan. Okay. Ikaw ay isang district engineer ng DPWH. Binigyan ka ng pera, engineer. Etong 10 million, lahat ng project dito sa distrito, bigay mo sa akin, ha? Yun. Etong 60 million, yung 1 bilyong proyektong yan, bigay mo sa akin. Graft po yun kasi dahil binigyan mo siya ng pera, may ginawa siya na hindi dapat niyang, hindi niya gagawin kung hindi mo siya binigyan ng kurta. O, diba? Ay siya. O, yun. Yun po ang sinasabi na plunder. Okay. Oo. Okay. Yung ill-gotten wealth ay galing basically sa kaba ng bayan. Yun na. Oo. Pera ng bayan. Oo. Halimbawa, meron ka nga 70 million, 80 million. Minana ko yan eh. Ayun. Namatay yung lolo ko eh. Pinamanahan ako ng 100 million lupaing malawak. Hindi po ill-gotten yun. Okay. At syempre po, ang panghuli, yung serye, yung parang teleserye, di ba? Marami. Tuloy-tuloy. Okay, ngayon, let's say, 200 million na binigay sa'yo. Isang bagsakan, pak! Hindi po plunder yun. Sabihin na natin illegal yun. Hindi pa rin plunder. Yan ay graft lamang. Graft and corruption. Direct bribery o indirect bribery. Depende sa circumstances. Medyo hindi maayos yung question. I mean, given what happened yesterday and today, and there are questions that could prejudice the case either way, as long as we call each other out respectfully, to the both councils, you cannot correct a senator judge, but I don't mind if you think it prejudices. That's your duty to your client. Yes, sir. So this isn't the start of the 2 minutes yet. Sa magandang hapon, Mr. Witness. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to o sinabi, oy, may investigation tayo? Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat. And I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor.
And was this, is there an interagency also or just purely NBI? Don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, to be specific, sir, as far as I remember, no, Your Honor, I first don't know which part of that. So you watched the whole video, of course? First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video? Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor. Okay. But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG? Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't, so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo, or... Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Cayetano. Senator Okay. Cayetano. So my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung condition... I'm not talking about yung may kinausap na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako.
Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute niya yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit? Affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Thank you, Mr. President. Third day ng impeachment trial, Wednesday. God willing, hindi masama ang tama ng bagyo, pero maraming lugar ay meron pa rin rainfall warning, kaya mag-ingat tayo lahat. So I thought of checking in with my Facebook family. So we always start with praising God, di ba? Let me remind myself, remind everyone na kahit anong sama ng araw, kahit anong sama ng panahon, kahit anong struggle, disaster, calamity, there's always something or many things actually na pwede nating pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, God is sovereign, di ba? I'm not going to give a recap today kasi kakatapos lang at medyo mahabang 3 araw. But what I wanted to say is that when we talk about 111 million Filipinos or kung ilan talaga ang dami ng Pilipino, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, all around the world, you're talking about many, many things. Their spiritual belief, kalagayan nila sa economics, kalagayan nila sa lipunan, whether they're sick or not, whether nakakatulong ang PhilHealth o hindi, whether ginigipit sila ng amo nila or napakabait at lampas pa sa minimum wage ang binabayad, whether yung anak has equal opportunity, whether you're in a zone na meron pa ring mga armed struggle, or whether you're an athlete that's doing very good pero kulang ng suporta. Ang point ko po is that many, many things are going on. So just because we're having an impeachment trial, hindi ibig sabihin na yung pananalapi, ekonomiya ng Pilipinas, mga trabaho ng ating kababayan, ay hindi dapat pag-aralan, hindi dapat humanap ng mga solusyon, tumulong hindi lang sa gobyerno, kung hindi tumulong sa business community natin. So for example, 5-6, alam nyo naman, favorite namin topic yan ni former President Duterte. In fact, nilabi sa kanya yan noong 2015. Kaya nga first day ng pangangampanya, bringing out niya na yung problem ng anti-5-6. So many people have brought out this problem. No? I mean, the problem of 5-6 is not actually just the 5-6, but kakulangan ng kapital. So my point is, there are many unsolved issues and problems. Hindi lang yung impeachment, hindi lang yung flood control. So we have to find a way to address all of that simultaneously. So parang parati na lang tayo na uunahan ng lahat. Siyempre kahit papano, tinatanong ko sa sarili ko, kailan nating itatama ang ating mga mali? When will we have, the kind of leadership and kind of government that people really deserve? No? And I really believe the Filipino people, kung tayo po ay magre-repent, kung tayo po ay talagang
mananalig sa Diyos, kung tayo'y magkakaisa, we will get a government we really deserve. No? So, middle of the week, I'd like to invite you every 7 a.m. at 7 p.m. May iba't ibang mga tao who is praying for the nation, nation building, praying for our leaders, praying na magbago ang ating bansa. More or less 30 weeks. Kung hindi po short term, 30 linggo ang impeachment. Siguro naman sa 30 linggo, kahit sabihin mong every 3 weeks, may isang hearing yung Blue Ribbon Committee. Baka naman magkaroon ng 1, 2, 3 Blue Ribbon, magkaroon ng linaw. At bakit to paulit-ulit? Hindi dahil po may tina-target, kung hindi, dahil po hindi magbabago ang ating gobyerno, hindi masusugpo yung corruption, hindi po magkakaroon ng repentance, reform, renewal, kung hindi masosolve ang ganito kalaking corruption issue, and if we will allow that hundreds of billions of pesos ay umiikot in a corrupt way. Ito po yung take ko doon sa presentation ng evidence ng prosecution kahapon as fourth article of impeachment, yung pagbabanta di umano na ginawa ni Vice President Inday Sara. Normal lamang sa isang tao na nanganganib ang buhay na gumawa ng lahat ng paraan upang lubusang maiwasan ito. That's exactly my first point, preservation of life ni Vice President Inday Sara. Hindi yun, yung utterances niya na ginamit ng prosecution is not entirely baseless. May pinagbasihan yun. Unang-una, yung state of mind nila Marcos, ng mag-asawang Marcos. Malino naman yung sinabi ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng droga ang mag-asawang. Itong abogado ng prosecution mentioned Rule 130, Section 34. Ito yung evidence that a person did or did not do anything at one time is not acceptable as evidence to prove that he did or did not do another thing at another time. So, ibig sabihin, yung patunay na ginawa mo to o hindi mo ginawa to nung nakaraan, hindi tatanggapin niya ng korte to prove na ginawa mo o hindi mo ginawa ulit in another occasion. Maliban na lang, except if the purpose is to prove specific intent, plan, scheme, habit, ganun. So, yung sinabi ni Lisa Marcos na kukontak lang siya sa Romania, that is acceptable evidence to prove a specific intent, a plan, or a scheme. Kasi may ready na siyang assassin. So, ito yung tatlong basis siguro na nasa isip ni Inday Sara. Unang-una, yung state of mind. Mga cocaine addicts itong mga taong ito. Pangalawa, may capacity. May kapasidad na gumawa ng na tutuhanin yung banta laban sa kanya. Pangatlo, may example ng pinalabas si Lisa Marcos galing sa kanyang sariling bibig. So, in other words, nung sinabi ni Inday Sara yun na kumontak na siya ng tao para patayin sila kapag pinatay siya, it's based on a well-founded fear, genuine fear for her life. That's why yung first point ko to rebut the evidence of the prosecution is it's all about preservation of life. Preservation of life ni Inday Sara. Now, no person should be prevented from exhausting all means to preserve life by the most effective deterrent available to that person. The word here is deterrent. To discourage, to dissuade, para hindi kapatayin. So, ginawa niya yun, sinabi niya yun, para to neutralize the threat to her. So, tayong mga ordinary spectators, we are confronted with the question of, alin ba ang mas matimbang? Yung preservation of life, na manatili, nabuhay yung Vice President, o yung abstract constitutional ground for impeachment like other high crimes, betrayal of public trust, mas matimbang yung buhay, di ba? Ipagpalagay natin yung sarili natin sa kalagayan ni Inday Sara. We would choose life. We would do exactly what she did. In fact, yung example ko, sarili ko yan,
nung pinatay yung personal aide ko na si Richard Santillan ng mga pulis. In fact, nakulong yung 8 pulis ng 2 habang buhay. So, ang kalaban ko doon si General Albayalde, si General Carranza, 7 general yun. Sinabi ko, paulit-ulit, yung isang interview natandaan ko, si Ray Langit yun. Pangalawa, si Tita Carmen Ignacio, sa radyo. Sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong at hindi ko kayo bitbit. Now, if you are smart enough, you should be able to figure it out kung paano ko kayo bitbit din sa hukay. So, ibig sabihin, kumontrata din ako na ibang tao na kapag pinatay nila ako, patay din kayo. Sama-sama tayong hihiga sa libingan. O sama-sama tayong ibabaon sa lupa. So, alam niyo mga kababayan, there are more than 240, according to Google, more than 250 lawyers sa Philippine National Police. Ni isa, walang nagkaso sa akin. Because, naintindihan nila yun. In fact, hindi ako namatay. Hindi ako pinatay. Because effective yung deterrence ko. That's exactly what Inday Sara did. At yun yung dapat intindihin natin na nanonood tayo sa kanilang palabas ng prosecution. It's all about preservation of life by offering the most effective deterrent. So, yun, there's no better example than my own experience na dati sinusundan ako ng mga sasakyan. Kung saan ako pupunta, may nakabuntot sa akin sasakyan. Mga pulis yun. Tinatakot nila ako. The only way to return the threat is babantaan ko rin kayo. Ang tulad na nga ng sinabi ko, 240 mahigit yung abogado sa pinisa, walang nagkaso. Because alam nila na hindi krimen yun. Conditional nga eh. Papatayin kayo pag pinatay niyo ako. And then, yun nga ang gusto kong ipakita sa inyo. Hindi yung sinabi ni Vice President Sara Duterte did not exist in a vacuum. May pinaghugutan yun. Ang pinaghugutan niya, yung well-founded, genuine fear for her life, na merong banta galing kina Marcos. So kaya sinabi niya yun because that is the most effective deterrent as far as she sees it. And we should understand it, and we should be more understanding of her. Ang pangalawang punto, itong ground na to was merely reinvented. Sinabi kong reinvented because the prosecution is framing it like it's an unprovoked threat on the part of the Vice President. Kumbaga, nagbanta lang siya out of nowhere. No, hindi yun. That is not an unprovoked threat. It was based on a genuine and well-founded fear for her own life. So, para maintindihan natin yung buong context ng kanyang sinabi, dapat inimbestiga din ng NBI kung totoo may threat laban sa kanya. Dapat inimbestiga kung ako yung nag-cross-examine doon sa kay Kalilong yata yung NBI agent, kung ako nag-cross-examine, tatanungin ko siya, binalidate mo ba? Narinig mo ba yung buong, naintindihan mo ba yung buong sinabi ng Vice President? Nakita mo ba yung kondisyon ng kanyang threat? Kung threat man yun, nakita mo ba yung kondisyon na yun? So anong pinagbasihan ng kanyang threat? Inimbestiga mo ba? Inimbestiga mo ba sila Marcos kung merong natutuong banta laban kay Vice President Sara Duterte? I'm sure he did not. Because ang framing nila is that this is an unprovoked threat. That's false. That's not the truth. Hindi yan yung totoo. Kasi kahit tayo, nakikinig tayo kay Inday Sara, may kondisyon eh. So yung kondisyon niya, yun yung pinangangambahan niya na mangyari sa kanya. And that's exactly what provoked her to make those utterances kasi natakot siya, nangamba siya na gagawin sa kanya yun. Para hindi mangyari yun sa kanya, edi sasabihin ko to. So, inimbestiga ba yan ng NBI? I'm sure hindi nila inimbestiga kasi they are not out for the truth. They are out to remove the Vice President by all means, including foul means. And that's a foul means. So ito mga kababayan, bago ako putulin ng nila Lisa Marcos kasi pinuputol nila to, let's put ourselves in her shoes. Let's put ourselves in the shoes of the Vice President, si Inday Sara. Kung yung threat nila Marcos happens to you or to me, anong gagawin natin? We will do exactly what Inday did. Gagawin din natin yung sinabi niya. Exactly that's what I did nung kalaban ko sila Albayalde. Imagine Chief PNP yun. Nandiyan pa si General Carranza, Judas na yan. Hayop na yan. Pitong generals yung kalaban ko. 9 na colonel, 2 major, 2 captains, plus yung 20 pulis na pumatay kay Richard. And here I am talking to you, alive and well.
hindi nila ako napatay at hindi nila ako natakot. Dahil effective yung deterrence ko laban sa kanila. Hindi ako higa ng kabahong hanggat hindi ko kayo bitbit. That's exactly, walang pinagkaiba yan sa sinabi ni Inday Sara. It was not a crime then kasi hindi ako kinasuhan ng 240 lawyers ng PNP. Ngayon lang nila kinasuhan si Inday, nire-invento yung sinabi niya to provide a ground for impeachment para matanggal si Inday, para manatili si Marcos sa kapangyarihan one way or the other. And that's where our interest lies. Dapat nating labanan. Labanan natin itong impeachment nila. Labanan natin yung gagawin ni Marcos para manatili sa kapangyarihan. Hindi tututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang plano ng prosekusyon na ipasabina ang ikalawang Pangulo para gawing hostile witness sa gumugulong nitong impeachment trial. Pero git ng kampo ni VP Sara, kailangan din nilang matiyak na walang malalabag na batas maging karapatan ng Vice Presidente sakaling ipilit ang prosekusyon na paharapin ito sa impeachment court. At sa kabila niyan, hindi naman itinanggi ng legal team ni VP Sara ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang pangalawang Pangulo. Malaya ang prosecution panel na gawing testigo si Vice President Sara Duterte, pero malaya rin daw ang Vice Presidente na i-invoke o gamitin yung kanyang karapatan sa against self-incrimination ayon sa defense panel. Minaliit lang ng defense panel ang plano ng prosecution team na gawing hostile witness si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense panel, prerogative ng prosecution kung sino ang nais nilang ipasabina. Ako naman, in fairness to the prosecution, as I always say, it's within their prerogative to call whoever witness they want to call for as long as it is allowed by law and within the bounds of the law and the rules. So sa atin, kung sakali man na magkaroon ng motion na ganyan, then we will have to give our position on the matter, specifically because there are constitutional issues, meaning there are fundamental rights that are protected under the Constitution, especially when it comes to the respondent. Hindi naman itinanggi ni Powa ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang Vice Presidente. Isa yan sa mga bagay na available to us. Of course, I know kahit kahapon nabanggit ng presiding officer that these things might be debatable, diba? So tingnan po muna natin, no? But kasi ang hirap magsalita habang wala pa naman yung motion ng prosecution. So tingnan lang po natin, but definitely we're aware of the remedies available to us. And then, syempre, it will be done in consultation also with the Vice President. Nirerespeto naman ng defense panel ang clickbait remark ni House Deputy Speaker Paulo Ortega kaugnay ng pagbisita ni VP Sara sa Senado. Well, he's entitled to think whatever he wants to think about it. I respect at all yung paghahain ng petition. In fact, I only found out about the petition this morning when I was in an interview, at nabanggit. So, to be honest, kasi dahil nandito tayo buong araw, I wasn't able to monitor. Hindi ko po nabalitaan yung petition. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petisyon or may plano mang magkaroon ng petisyon. Hindi ko nga alam na naihain na yung petisyon. Attorney Torion and I know each other. I think we're acquaintances, but we're not in communication. And especially with this petition, hindi po kami nagkausap tungkol dito. Alex, sa day 3 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay kontento pa naman ang defense panel sa trabaho ni Senator Chis Escudero. Maayos pa rin ginagampanan ni Escudero ang kanyang trabaho bilang presiding officer habang nananatili pa rin sa kanyang tabi si Senate President Sherwin Gatchalian na dapat sana ay siya nga yung nagpipreside dito sa isinasagawang paglilitis. Alex? Okay, Eden, sandali lang, pakilinaw ito sa taong bayan dahil nga kung gagawin ito ng prosecution bilang hostile witness ang pangalawang Pangulo, di ba may binanggit rin ang prosecution na iimbitahan rin nila bilang testigo itong OVP Chief of Staff ng pangalawang Pangulo, si Attorney Zuleika Lopez. Ano ang koneksyon nito?
Dahil nga sa katatapos na impeachment trial kanina ay binanggit na ni Escudero yung pagpapasabina kay Attorney Zuleika na dapat ay haharap sa July 13 hanggang 14 sa pagpapatuloy nga nitong paglilitis sa Vice Presidente Alex. Ang layunin kasi dito ng prosecution panel, Alex, ay kabilang sa sinasabi nila na magiging testigo na magpapatunay doon sa mga aligasyon ng prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte doon sa mga issue kaugnay ng Department of Education at ng OVP dahil nga si Atty. Zuleika ang tumatayong COS ni Vice President Sara Duterte at tingin nila ay marami itong alam kaugnay ng mga aligasyon ibinabato sa Vice Presidente Alex. Pero tinanong ba ninyo, Eden, sa prosecution, hindi ba hihina ang inyong aligasyon dito kay VP Sara kung iimbita ninyo ito kanyang Chief of Staff? Naitanong naman yan before pa nga yung isyung yan, pero sila ay naninindigan pa rin. Hindi natin kasi alam kung ano yung kanilang strategy, kung ano yung kanilang plano, bakit nila gagamitin testigo si Atty. Zuleika na alam naman nila na very close kay VP Sara at kung bakit maging si VP Sara ay nais nilang ipatawag, ipasabina bilang hostile witness, Alex. Okay. So, bukas wala tayong trial, no? Ipagpapatuloy yan sa Lunes. Susunod na linggo na ang pagpapatuloy ng impeachment trial dahil batay sa napagkasunduan Lunes hanggang Miyerkules itong paglilitis sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Naresolba na ng Senate Impeachment Court kahapon ang inihaing mosyon ni Senator Judge Pia Cayetano na burahin sa opisyal na record ang mga naging sagot ni Private Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa naging pahayag ni Attorney Ligutan, may plano at sistema na umano si Vice President Sara Duterte laban sa buhay ng Pangulo at para kay Senator Judge Pia, tunog closing argument na ito kahit nagsisimula pa lamang aniya ang trial. Habang hinihintay ang testigo kahapon, niresolba muna ng impeachment court ang issue. Sinabi ni Senator Judge Pia Cayetano na iniuurong na niya ang kanyang mosyon na burahin sa record ang sinabi ng prosecutor. Kaugnay nito, bilang kapalit at para maging patas, nagbigay ng babala si Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero sa magkabilang panig. With a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such perorations again by either party, even if it is in response to a question of a senator judge, and the presiding officer will try to remind as best we can senator judges to let the witnesses present the evidence of both parties instead of the counsels presenting both facts and law through their statements. Binigyan din ng korte ang defense ng eksaktong oras na 5 minuto at 18 segundo katumbas ng ginamit ng prosecution para ipaliwanag din ang kanilang panig ukol sa issue sa tamang pagkakataon. Kaugnay ng nangyari, nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa kapwa niya Senator Judges na mag-ingat sa pagtatanong. Paliwanag niya na kung ang isang senador ay magtatanong ng pabor sa isang panig, hindi nagiging patas ang trial. Having said that, prudence dictates that we stop ourselves from asking certain questions that can prejudice the whole trial, whether or not our intention is to do so. When we ask the questions, we'll make sure it doesn't prejudice the whole trial. Whatever we say here, may ma-accuse na lawyering for the prosecution or defense. Okay lang yun. Okay lang yun. Kahapon, July 8, natapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At dahil hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosecution at wala na ring recross examination, pinayagan na ng korte na umalis ang testigo. Kasunod nito, nag-adjourn na rin ang trial na nakatakdang magbalik sa Lunes, July 13, alas 2 ng hapon upang pakinggan naman ang testimonya ng susunod na testigo ng prosecution. Inamin ng NBI Senior Agent John Mark Calilong na wala siyang personal na kaalaman sa umano'y hitman na binanggit ni Vice President Sara Duterte.
sa kontrobersyal na video kung saan nagbanta umano ang Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa cross-examination, sinabi ni Calilong na nalaman lamang niya ang umano'y pagbabanta matapos panoorin at imbestigahan ang video ng online press conference noong November 2024. Kinumpirma rin niya na wala siyang personal na impormasyon tungkol sa umano'y assassin. You also do not have personal knowledge of the alleged assassin that was allegedly hired by the Vice President. It came to my knowledge upon... Personal knowledge, sir. Dahil dito, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung may ihaharapang testigo ang prosekusyon tungkol sa nasabing hitman. Tumugon ang prosekusyon na magpapakilala pa sila ng hiwalay na testigo ukol sa umano'y hitman sa mga susunod na pagdinig. May I direct this to the prosecution? Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa